So, hello everyone. Welcome to the Four Corners. By the way, I'm Ken, and this is BMT update. So, we are now at day plus 14. So, post post BMT natin. So, ang dami nangyari nung span of time na yun kasi yung last update pa natin, ano pa yun day plus 1. So, na transfusion tayo ng stem cell November 19. And tapos, ang pangalawang transfusion nun, November 20. So, yung November 19 considered as our rebirth day. So, yun yung kasi yung parang tinatawag kapag kung kailan ka na stem cell transplant, parang kino-consider yun as your rebirth day. So, November 19 yun. So, ang dami nangyari. Di tayo nakapag-update ng matagal. And the reason behind it, kasi nagkaroon tayo ng infection, nagkaroon tayo ng sakit kasi nga um, ano sobrang baba nung counts natin nun. So, try nating himayin, try nating isa-isahin yung mga nangyari yung mga araw na hindi tayo nakapag-update. So, day plus 3. So, okay naman tayo nun. Wala naman tayo nararamdaman. But yung trend ng count natin is talagang pababa na. Zero to nothing na talaga siya. Day plus 4, yun. As in, zero na talaga. Zero na yung WBC natin, neutrophils natin, platelet natin. Yung trend niya talaga, pababa na. And then, yung RBC rin natin, pababa din yung yung trend niya. So, day plus 5 yan. Yun na. Nangyari nun siguro, ang una kong naramdaman, nilagnat ako. Which is, naman nila yun, anticipated naman nila yun kasi nga sobrang baba na nung counts ko. Talagang zero na talaga. Every lab, ayun, zero. So, mga ilang, siguro yun, mga isang linggo. Ganun yung ko, ganun yung counts ko nun. Isang linggo mahigit. So, zero yung natin, zero yung counts natin. So, anong nangyari? Nilagnat tayo unang-una. And then after that, pinatawag yung ating infectious disease doctor. Chinek tayo kung ano ba yung nangyari. Nagbigay agad ng mga antibiotics to control yung nangyayaring infection. And okay pa naman nun. Kaya ko naman, nilagnat, lang talaga, chills lang talaga. Nilalamig ako, sobrang nanginginig ako sa lamig. Ang ginagawa nila, they gave me paracetamol through IV. And then, ayun, naging okay naman ako. Wala namang nagiging problema. Not until na nagkaroon ako ng tinatawag na fistula. So, yun yung para siyang para siyang sabi na pigsa, para siyang, hindi pa siya pigsa, pero parang namumuong papuntang pigsa. And nandun siya malapit sa anus ko. Tapos meron ding pain sa pelvic area sa left side. So, di nila alam kung saan nanggagaling yung sakit. So, what happened, ang sabi ng infectious doctor ko noon is magpa-MRI na ako. So, kinabukasan nag-MRI din agad ako noon. Yung tagal-tagal yung MRI, siguro mga yun, isang oras mahigit. Nasa loob ako ng machine. So, hindi naman bago sa akin yung MRI kasi na-MRI naman ako before dun sa myocarditis ko. But, mas matagal yung MRI ngayon. Parang ang sobrang tagal ng MRI na nangyari. And doon nila na-determine na yung sakit na nararamdaman ko in my pelvic area is because of the fistula near my anus. So, nagra-radiate yung pain niya hanggang dun sa pelvic area ko, sa harap. And until now, meron pa rin. Pero, katulad nga sinabi ko, medyo okay na ako ngayon. Medyo controlled na yung pain. Hindi na katulad nung yung
early days na naman nangyari. That was siguro day plus 7. Yung sobrang sakit. Hindi ka makagalaw, hindi ka makatayo ng maayos, hindi ka makadumi ng maayos. It's really a struggle. The pain is, how can I explain this? Sobrang excruciating pain. Basta sobrang sakit. Sobrang sakit nung pakiramdam na yun. Sobrang nanghihina kasi ako nun because wala nga akong blood counts. My counts is so low and then nagkaroon tayo ng infections dun sa puwet natin. Yes. Sobrang sakit na yun talaga yung na kumakain halos lahat ng energy ko. Hindi ka makatayo eh. And kahit humiga ka, masakit pa din siya. Magalaw lang siya, masakit. Kahit di ka gumagalaw, masakit. And because wala kasi tayong immunity nun. Wala akong immunity for anything. Meron lang ako antibiotics. So, sobrang hirap. Hindi siya gumagaling, hindi siya nagiging okay kahit anong gawin, kahit may antibiotics. Hindi siya gumagaling. And then, nagkaroon din pala ako ng NGT. So, sabi natin, ayaw nating makabitan nun. But, sinuggest kasi ng doctor ko na kailangan kong magkaroon ng NGT. Kahit na nakakakain naman ako orally. Because, for preventive measures, for example, nagkaroon ako ng time na puro mouth sores and then hindi ako makakain, hindi ako makalunok. Doon kasi padadaanan yung nutrition ko. And which is nangyari din. Nagkaroon tayo ng sores, nagkaroon tayo ng hirap sa paglunok. So, isa 'yun sa mga naging struggle din natin sa pagkain. So, ang hirap kumain. So, ang kalaban pa natin nun is vomiting. Yung maraamoy mo lang yung pagkain na hindi mo gusto. May malasahan ka lang doon sa pagkain na hinihanda sa'yo is nasusuka ka na agad. Tapos, kapag okay naman yung pagkain, sa tingin mo kaya mong kainin, masakit naman yung dila mo, masakit naman yung lalamunan mo. So, it was really a tough days. Kaya hindi tayo talaga nakakapag-update ng mga oras na yun kasi sobrang hirap. Di ako makagalaw, di ako makatayo, ang hirap kumain. And, yeah. Every time na babalikan mo, nahihirapan ka pa rin. So ngayon naman at present, medyo okay naman tayo. Yung sasakit ng puwet natin, yun talaga yung pinaka-iniinda natin. Medyo na na siya, humupa na. So, naging mas controlled na siya. Hindi na tayo yung parang hindi makagalaw at hindi makatayo. Ngayon kasi nakahiga pa ako. Meron pa rin siyang pain pero manageable naman na. Pero ayoko i-push yung sarili ko kasi nandun pa rin tayo sa stage na nagre-recover tayo. And yung sa lalamunan naman, sa mga source ko sa dila, meron pa din pero nabawasan na. So controlled na siya, hindi na siya yung sobrang sakit pag lumunok. Yung NGT ko tinanggal na rin kani-kanina lang kasi hindi na daw kailangan, which is a good thing talaga. Papakita ko dito yung itsura ko nung yung NGT ako and kung paano ako kumakain. Siguro dyan na lang sa side ng video natin. Tapos ang magandang nangyari nun is day plus 12 naman. Day plus 12, that was December 1. Nag-CBC kami nun. And then, nakakitaan nila ng konting pagtaas yung blood counts ko. Which is a good thing. Kasi, yun talaga yung pinakahinihintay namin para gumanda yung pakiramdam ko, gumanda yung lagay ko. So,
karoon ng konting hope, pag-asa, na kasi tumaas ng konti. So, parang meron na akong panglaban sa infection, meron na akong panlaban dun sa mga pain na nararamdaman ko. So, nangyari, December 1, tapos December 3, ang susunod na CBC result. So, ngayong araw yon, December 3 ngayon, nagkaroon ulit ng labs, blood chems. And it turns out na yung blood counts ko is on increasing trend. So, pataas na yung mga counts ko. Before December 1, ang ANC ko noon is 400. So, yun yung parang ano natin, parang ng soldiers natin sa katawan natin na lumalaban sa mga sakit, infections, ganon. And then, December 3, ngayon, so nagkaroon tayo ng labs, ang ANC natin naging 7,000. So, sobrang taas. So, my doctor said na nag-engraft na yung stem cell ng sister ko, which is yun talaga yung pinakagusto nating mangyari, mag-engraft talaga siya. So sa susunod na CBC ko, doon natin malalaman kung ano yung mga pwede pang mangyari sa mga susunod dito sa journey natin sa transplant room. Kasi if ang CBC result natin for the next labs is pataas ang trend pa rin, so parang pangatlong beses ng pataas yung trend, is pwede nang planuhin yung paglabas natin. Woo! This is a big relief. Kasi during those time na hindi ako nakapag-update, yung day plus 3 until day plus 11, I was really on my lowest point. It's really hard to find positive things when you're in pain. Ang hirap tumingin, humanap ng positibong bagay na pwedeng nangyari sa akin. Lalo't na sobrang in pain na ako during those time. Sobrang sakit, masama yung pakiramdam mo, nangihina ka. But alam nyo, kahit mahirap na humanap ng positive things na pwedeng tingnan, hindi ako tumigil. I still look for things na pwede ko ipagpasalamat. Kahit yung pagkain ko, nakatayo ako. Kumari, nakakain ako. Kahit papaano, nakaubos ako ng food ko. Kahit na nasusuka ako. Kahit na masakit yung lalamunan ko. Yung mga bagay na yun, pinagpapasalamat ko pa yun. Yung nakatayo ako, nakadumi ako. Kasi sobrang struggle pag kahit dudumi ka lang eh. Yun, pinagpapasalamat ko pa. It's really a struggle. But, ang natutunan ko doon, never stop. Never stop believing na matatapos din yan. Never stop looking for things na pwede may pagpasalamat. Mahirap talaga. Mahirap talaga kung mahirap maghanap ng positibo kung yung sitwasyon mo negatibo. Pero hindi makatulong yun eh. Yung puro ka lang negatibo. So I continue na maging positive. I continue to pray. I always talk to my God. I always talk to Him. Sabi ko, naging ako sa kanya, transparent ako sa kanya, sabi ko, Lord, nahihirapan na ako. Hirap. Parang hindi ko na kaya. Sabi niya, hindi, kaya mo yan. Tuloy. This is just temporary, sabi niya sa akin.
Sabi ng asawa ko, this is just temporary. And ngayon, nandito tayo sa stage na sorry. Nandito tayo sa stage na nagiging okay na tayo. Which is good thing. Ayoko nang ganito. Which is good thing na nagiging okay na tayo. Hindi tayo iniiwan ng Lord. Sorry. Medyo na yan. Ayan. Decent. Ayun. Naging okay na tayo. Hindi tayo iniwan ng Lord. Hindi ako iniwan ng asawa ko. Sinamahan niya akong kadulo. Sabi ko, I promise myself. Na buhay na lang ako para sa kanila. Para sa kanya. To glorify our God. Ganun. Si di biro. Dito ko. Sabi ko nun, sabi ko sa asawa ko, ayoko mamatay dito. Gusto ko, pag mamatay ako, nasa tabi kita. Sorry. Yun lang. Pag naisip ko kasi, naiyak ako. Reset. But I'm so grateful na nakabot tayo dito. Simula tayo ng May. And then, hanggang ngayon, hindi tayo iniwan ng Lord. He provides for all our needs. Halos wala tayong babayaran. Even may consolidation chemo, wala akong binayaran. Hospital bill, wala. And even dito sa transplant natin, hindi tayo pinabayaan. Halos wala rin tayong babayaran. Ito ko lang na-realize na if God really works, He will works. Well guys, thank you to those people na send the message, those people who are praying, kilala ko ba or hindi. Thank you. Sorry kung naiyak ako. Sorry kung tayo. But I'm so happy and so grateful. Emotional lang tayo kasi ang dami nating gusto ipagpasalamat. And ang dami nangyari na imposible pero naging posible. And I don't know until when or what. What I know is God gave me a new life. And I don't want to waste it. And I know this is just a borrowed time. Every day for me is a borrowed time. Hiram na lang to. Pahiram na lang ng Diyos to. And ayokong i-waste to. I don't want to waste it. And to those people, siguro makapanood nito, pinagdadaanan ka, may sakit ka man o wala. And you are on your lowest moment. You are on your lowest point of your life.
I just want you to know that it is just temporary. Temporary lang lahat. Tatapos din yan. And leave it all to your Lord, to your God. And He will do the rest. Yes, siguro yun lang guys. So, let's see kung ano yung mga pwede pang mangyari. Kung makakalabas na ba tayo next week. Kung ilang araw pa ba tayo dito. So, yeah. Thank you everyone. See you on the next episode. Thank you Lord.